Naranasan mo na bang mapagsinungalingan? Yung tipong umasa ka na, totoo yung sinasabi sa'yo, yung pinapakita sa'yo, pero malaman-laman mo, niloloko ka na pala. Ang sakit malaman na may mga bagay na kala mo totoo, pero peke pala, isa palang malaking kasinungalingan. At ang mas malala dito, ginagamit ng ibang tao ang kasinungalingan para siraan at ibaba ang iba. Ngayong araw na to, tatalakayin natin ang commandment ng Diyos tungkol dito. Hindi lamang sa pagsisinungaling, pero mas mahalaga yung ating pakikipagkapwa sa iba. Paano ito maiiwasan at paano din magbabago kung sakaling guilty tayong lahat dito? Panoorin po natin ang video na ito. For most of my life, lying came naturally to me. Not just small exaggerations or the occasional white lies, but a constant pattern of pretending to be someone I wasn't. Over time, it became so normal that I struggled to keep track of what I told different people. I became a habitual liar because I believed the real me was not enough to be loved. As a young girl, I constantly compared myself with my siblings and felt pressure to prove that I was worth noticing. I felt like everyone else naturally had something that made them special. I wasn't the athletic one, the responsible one, or the pretty one. And as I got older, comments about my appearance and weight stuck with me until I started seeing myself as mainly the fat one. Slowly, I started believing that who I really was wasn't enough. So instead of being honest about myself, I became whoever I thought people would like more. I lied about my family, about my accomplishments, my skills, my experiences, even where I was from. When we moved abroad, I lied about being from the Philippines because I thought it sounded boring. At the time, I believed those lies made me more interesting and acceptable, but it didn't stop there. When I was mad at people, I lied with the intention to harm them. I even created fake profiles of men to try and catfish my friends. But lying never gave me security and it became exhausting. The more lies I told, the harder it was to keep up with all of them. I was constantly adjusting myself depending on the people around me, and deep down, I knew I wasn't being real with anyone, including myself. Things became even harder when my mom was diagnosed with cancer. Although she recovered, she eventually left our family. My younger sister and I stayed with my dad, and around that time, my need for attention and validation became even stronger. I started making unhealthy choices and surrounding myself with people and environments where I thought I could finally feel accepted. In 2006, I lost my dad to kidney disease. And unable to process my grief, I looked for comfort and validation almost anywhere I could find it. I entered a fast-paced, image-driven industry and lived a lifestyle filled with drinking, smoking, unhealthy relationships, sexual immorality, and people-pleasing. The lies continued, and every time I got caught, I would simply leave that group of people and start over somewhere else. Later, my best friend invited me to attend Sunday service at CCF. We kept coming back week after week, mostly because I liked to spend time with her. And although I listened to the messages, I didn't fully understand what it meant to surrender my life to God. Then one day, I heard Revelation 21 verse 8 being preached. And when the verse mentioned all liars being destined for the lake that burns with fire, it immediately caught my attention. Hearing that verse convicted me deeply and made me want to know more about God. A few months later, I attended a True Life retreat where I finally understood the gospel clearly. I realized that lying wasn't just a bad habit, it revealed something deeper in my heart. I had spent most of my life trying to create a version of myself that people would love while hiding the parts of me I thought were unworthy. Yet despite all of that, God still pursued me. He already knew who I really was, and He still loved me. That was when I accepted Jesus as my Lord and Savior, and in 2015, I was baptized. Even after becoming a Christian, I still struggled with insecurity and wanting approval from people. I wanted recognition in ministry and to feel important and affirmed. Even if I was able to resist the desire to lie, my heart still wasn't right.
Through discipleship, God slowly showed me that I was still trying to earn a kind of love He had already freely given me. One question kept coming back to me. If the God of the universe already knows every lie I've told, every insecurity I've hidden, every version of myself I tried to create, and He still loves me completely, then why am I still pretending? That realization changed the way I lived. I eventually surrendered unhealthy relationships, including a long-term boyfriend, and began following God more seriously. Over time, He worked through the insecurity, dishonesty, and people-pleasing that had shaped so much of my life. He taught me that my value was never based on how impressive or accepted I was, but on my identity in Him. He also began restoring relationships in my life, starting with my mom, and teaching me how to serve Him with the right motives. In turn, God allowed my ministry and discipleship to grow, rooted in truth, acceptance, and love for one another. Today, I joyfully disciple a mixed group of married and single women, and next year will mark my 10th year of working in CCF's communication team. God also led me to His best for me, and together we prayed to raise our daughter in a way that cements her identity in the love of Jesus. Thank you. I'm still imperfect and still growing, but one thing that's different now is this. I no longer feel the need to create a fake version of myself just to be loved. Because through Jesus, I've learned that being fully known by God is far better than being falsely admired by people. My name is Megan, a sinner saved by grace, redeemed by Jesus Christ. To Him alone be all the glory. Magpapatuloy po tayo mga kapatid sa ating series na 10 Commandments. Pang-ilang commandment na po ba tayo ngayon? Pang-siyam. Okay, kunyari po, nakikinig kayo pag Sunday. Pang-9 na commandment na po tayo. Bakit natin pinag-uusapan ang series na ito? Lahat po ng commandments, katulad ng previously tinuro na po sa atin, ito pong lahat ng to ay nagsasabi sa atin kung paano natin i-worship ang Panginoon. Paano natin mapapasmile si Lord? At sabi nga po sa definition ng true worship, it is our proper response to who God is. So pag inisip po ninyo, ano ba tong mga utos na ito? Bakit kailangan tong sundin? Ito'y ginagawa natin as a response to who God is. As a response to what He has done, and as a response to what He continues to do in our lives. Doon naman po nanggaling yung commandments. Tingnan po ninyo, ang umpisa ng pakilala niya, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Ito yung ginawa ko para sa inyo. So ang kapalit nun, mabubuhay kayo doon sa plano, sa disenyo ng Panginoon. Kaya po niya binigay yung 10 commandments sa kanila. At kung marapatin po ninyo ang review natin, yung unang 4 na commandment po ay patungkol sa vertical relationship natin sa Diyos. So lahat po yan, have no other gods, bawal hong sumamba sa mga Diyos-Diyosan o estatwa, bawal gamitin ang pangalan niya in vain, at bawal din po nakalimutan yung kahalagahan ng Sabat o yung araw ng pahinga. And then the 5th to 10th commandments, lahat po ito ay may koneksyon sa relasyon sa ibang tao. Paano tayo makikitungo ngayon sa iba? Nandito na po tayo ngayon sa commandment number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. So, paano po ba natin pwedeng ipaliwanag ng tama itong commandment na ito? Ang unang bagay pong naiisip natin kapag pinag-uusapan natin ang commandment number 9 ay pagsisinungaling. Sino po dito ang nakapagsinungaling na? Yung hindi nagtataas ng kamay, sinungaling. Hindi, joke lang. Hindi pa talaga kayo nakapagsinungaling? Try nyo po. Hindi, joke lang. Oo. You shall not, pero may konteksto yan. Hindi lang po ito tungkol sa hindi pagsisinungaling. Kung titingnan po ninyo, not bear false witness, fake news, mga paratang against your neighbor. Ibig sabihin, meron pong konteksto ito ng relasyon natin sa ibang tao. Dahil nga po laking Disney ako, ito po ang lagi kong naiisip kapag ang topic ay pagsisinungaling. Kung gusto niyo pong makatipid at hindi na po magpa-rhinoplasty o magparetoke ng ilong,
Diba? Dahil tayo yung mga Pinoy, tayo ay hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Pero kung pango ka, gayahin natin si Pinocchio. Magsinungaling lang tayo at tatangos yung ilong natin. Alam nyo ba na merong 3 misyon itong si Pinocchio? Nung ginawa, yung binuhay siya nung fairy, ang sabi sa kanya, kailangan patunayan niya na he is brave, he is truthful, and he is, ano yung pangatlo? Unselfish. So nakita po ninyo yung sukatan para maging totoong tao. Si Pinocchio, kasama doon, dapat hindi siya nagsisinungaling. Biruin nyo yun. Kung ang pruweba nating lahat bilang totoong tao ay hindi tayo nagsasabi ng kasinungalingan, edi lahat tayo dito, puppet. Dahil nga lahat tayo nagtaas ng kamay at nagsinungaling tayo, hindi ba? So aaralin po natin ito ngayong hapong ito. Ang commandment ng Panginoon, according to verse 16 of Exodus 20, is you shall not bear false witness against your neighbor. May mga ilang salita po dyan na kailangan nating intindihin para makuha natin yung context of the commandment itself. Halimbawa po, you shall not bear. Ang ibig sabihin po nung salitang bear ay magsalita o talagang magpatotoo ka, magte-testify ka. Kunyari, tinanong ka, ito ba yung ginawa ng taong to? At sinabi mo, ito po yung ginawa niya sa akin. Kailangan totoo yung sasabihin mo. Bakit? Mamaya, malalaman natin. Ang sabi dito, you shall not bear false witness, which is lie, deception, panlilinlang, panloloko, nilinlang, niloko. Ano? Alam niyo yung kantang yun? Ako lang nakakaalam. Oh, against your neighbor. Ito po, hindi lang sa kapitbahay. Ang ibig sabihin po niyan, kapwa-tao mo. Ngayon, ang commandment ng Panginoon, hindi lang huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsasabi ng hindi totoo laban sa kapwa mo. So ngayon may mas kontekstong malinaw tayo. Naiintindihan niyo po ba yung ibig sabihin nito? Kunyari, meron kayong kakilala sa opisina. Galit kayo sa kanya. Pumunta ho kayo sa boss nyo at sinabi nyong, lagi po siyang late. Pero hindi naman siya late. Tinanong kayo, totoo ba to? Lagi siyang late? Opo. Barkada kayo doon. Opo, totoo po. Kasi gusto niyo siyang matanggal sa trabaho. Yan. Yan yon. Isa yon sa mga ganyan. Ano pa? Ito yung mga pagsisinungaling pag nasa korte kayo. Kaya nga ho may kasong perjury. Alam niyo yung perjury? Nagsisinungaling po kayo under oath. Di ba po kapag kayo'y tetestigo, sasabihin nyo, do you swear to tell the whole truth and the whole truth and nothing but the truth? So help me God. Tapos bababa mo yung kamay mo. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin mo simula sa puntong yon dapat totoo. Pag nahuli kang nagsisinungaling, pwede kang parusahan. Ganun po katindi yung bigat nito. Bakit? Because ang falsehood or lies, it is anti-community. Sisirain po natin ang komunidad kung puro fake news tayo. Sisirain po natin ang ating buhay kung puro kasinungalingan ang niyayakap natin. Dahil ang pagsisinungaling po ay nagdudulot ng kapahamakan, hindi lamang sa ibang tao, kundi pati sa ating mga sarili. Kaya pag pinag-usapan po yung 9th commandment, huwag niyong isipin na bawal lang magsinungaling. Ang ibig sabihin nun, paglaban nyo ang katotohanan. Dahil kung ang bansang ito walang katotohanan, wala tayong patutunguhan. Tama, mali? Nandyan pa kayo? Aga nyo naman po matulog, kaka-start pa lang natin. Tama, mali? Tama. Okay. Tingnan po ninyong parusa. Kapag ho kayo ay nagsinungaling sa korte, tingnan nyo yun, Deuteronomy 19. If a malicious witness, kaya po malicious kasi mali. Mali siya. Kaya yun ang ibig sabihin ng malicious. Hindi. May ibang ibig sabihin yung malicious, pero ganun din.
Mali talaga yung pag mga sinasabi niya tungkol sa isang tao. Rises up against a man to accuse him of wrongdoing. Then both the men who have the dispute shall stand before the Lord, before the priest, before the judges. Bakit? Kasi kailangan patunayan sinong nagsasabi ng totoo. Ano pong mangyayari? Pag inimbestigahan sila, and if the witness is a false witness, yan. Kaya po yung mga witnesses, nakanood na kayo ng mga Senate hearing? Di ba? Mga witness, ang gagaling eh. Di ba? Siya po, ginawa po niya to. Ito pong ginawa niya. O tapos, after years and years sa kulungan, sasabihin nila, nagsinungaling lang po ako. Okay, palabasin, nagsinungaling. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. Biruin mo, may taong nagdusa dahil nagsinungaling ka laban sa kanya. Kaya anong mong utos ng Diyos? You shall do to him just as he had intended to do to his brother. So nakasulat po yan sa Biblia. Kapag po ang gusto ng isang tao magbayad yung isang tao kaya siya nagsinungaling, pag napatunayang nagsinungaling siya, siya ang kailangang magbayad. Kung gusto po niyang makulong yung isang tao kaya siya nagsinungaling, pag napatunayang sinungaling siya, siya ang ikukulong. At kung nagsinungaling siya at sinabi niyang pinatay niya itong taong to, kasi gusto niyang mapatay ito, pag napatunayang mali yun, kasinungalingan yun, siya ang papatayin. Nakukuha po ninyong sense? Kapag kayo'y nagsinungaling, hindi kayo nakakalusot. Dahil sa hustisya ng Panginoon, bawat katotohanan ay mahalaga. Kaya po niya to ginawa. Kaya po niya to inutos. Bakit? The rest will hear and be afraid and will never again do such an evil thing among you. Bakit napakasama po ng pagsisinungaling? Sa palagay po ninyo, nakakasakit bang, sino na dito na experience, pinagsinungalingan na po kayo? Sino pong nagsinungaling sa inyo? Asawa? Anak? Kaibigan? Kaopisina? Minsan po yung iba nagsisinungaling pa sa sarili. Naku, ang dami nyo naman pong pwede pang lokohin, bakit yung sarili nyo pa? Paano po yun? Nakikita po ninyo yung issue natin ngayon. Kapag tayo hindi natin tinindigan ng katotohanan, labo-labo tayo mga kapatid. Truth is not a preference in Scripture. Sa salita ng Diyos, napakahalaga po ng katotohanan. Hindi pa pwedeng fake news dito. So no one should cling to falsehood. Publicly, kapag kayo'y nasa korte o nasa harap kayo ng ibang tao, and even privately, bawal pong magsinungaling. Tinuruan ba kayo ng mga magulang nyo na bawal magsinungaling? Siguro naman tinuro po ng parents ninyo, no? Pero may nagturo po ba sa inyo paano magsinungaling? Wala. Natutunan nyo lang siya bilang, di ba po yung mga bata? Naalala nyo po kung may mga bata po kayo sa sa bahay? Oh, sino gumawa nito? Hindi ako. Paano po niya nalaman na pwedeng magsinungaling? Because lying is an internal thing that happens within us. Bakit tayo nagsisinungaling? Kasi gusto nating iligtas yung ating sarili. Gusto nating makalusot. Gusto nating wag mapagalitan, wag mapalo, wag maparusahan. Tanungin niyo po yung mga politiko natin. Bakit sila nagsisinungaling? Siguro ayaw po nilang makulong. Kaya magtatakbuhan po sila. Nay, joke lang. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Okay, continue tayo. Revelation 21 verse 8. But for the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, immoral persons, sorcerers, idolaters. Meron ba ditong cowardly? Cowardly po, dati kayong baka. Hindi, joke lang. Cowardly, mga duwag. Matatakutin. Unbelieving, hindi ko kayo naniniwala kay Lord. Abominable, murderers, immoral persons, sorcerers, idolaters, and all liars. Taas nga po kamay ulit ng mga nagsinungaling na. Aba, kasali tayo dito. Kasali ho kayo, all liars. Tayong lahat, nagtaas din ako ng kamay ha. Ano daw pong mangyayari sa atin?
Their part will be in the lake that burns with fire and brimstone. Kaya may kasabihan tayong liars, go to hell. Bakit? Kasi sinabi sa Bible yon. Kung mapupunta pala tayo sa impyerno, ano ang kailangan nating gawin? Babantayan natin yung ating sarili. Marami pong kinds of lies. Ito po, papakita ko lang sa inyo, hindi natin dadaanan lahat. Pero may mga kasinungalingan po na ang tawag nila ay social or harmless lies. Diyan po yung mga lies katulad ng mga white lie. Ano ba yung white lie? Kapag sinabi ng kaibigan niyo, nagpagupit ako. Nagustuhan mo ba? Pero hindi mo nagustuhan. Pero ang sabi mo, okay naman. White lie. Bakit white lie yon? Kasi wala ka namang napahamak. Di ba? Okay lang. Kapatid, tumaba ba ako? Hindi. Di ba? Pero sa utak mo, nasa isip mo, tama mo na. Yan, ganyan. Oo, white lie yon. Meron din naman mga noble lie. Yung parang pagtatakpan mo muna kasi mas makakabuti sa ibang tao, okay lang. Emergency lie, merong kailangan talagang magsinungaling kasi at the moment, kailangan mong pagtakpan o kailangan mong i-shield yung isang tao. Pero merong mas harmful. Itong mga deceptive tactics or manipulation. Yung bold-faced lie. Pag tinagalog ko yan, mas masakit sa muka. Bold-faced lie, ibig sabihin, ang tigas ng mukha mong magsinungaling. Naramdaman nyo ba? Ang tigas ng mukha mong magsinungaling. Bakit? Kasi alam naming lahat ang totoo. Pero kung makapagsalita ka, parang paniwalang-paniwala kang totoo yung sinasabi mo. May naiisip ho ba kayo? Oh, di ba? Hindi na tayo magtotok. Meron lies of omission. Na pwede kayong magsinungaling, kunyari sasabihin yung totoo. Kunyari, saan ka nang galing? Yan. Alam mo na pagkatapos ng school or office, may pinuntahan ka pang iba, may ginawa ka pang iba, tapos tsaka ka umuwi. Tapos tinanong ka, saan ka galing? Ang sagot mo, sa school. Nagsisinungaling ba ako? Galing naman talaga akong school. Pero hindi mo sinabi, sumideline ka. Di ba? Tumakas ka. Nakanood ka pa ng sine. Grabe ka. O, lies of omission yon, lies of fabrication. Ito, katulad ng sinasabi sa atin ni testimony sharer, gumagawa ka ng mga false narratives. At yun yung ginagamit mo para magustuhan ka ng iba. Or minimization. Parang ano to Ano tong minimization? Acknowledging that an event occurred but intentionally downplaying its severity. Biruin mo yan. Okay naman tayong lahat. Walang pandemya. Walang pandemya. Ang dami nang namatay. Oo. Lies of exaggeration. Ayan, ito. OA po. Ito yung mga OA. Sa mga kapwa ko OA dyan, ito po, pwede tayong magkaroon ng lie of exaggeration. Isa po sa pinakamatinding deceptive tactic, yung nangyayari ngayon politically. Yung kanilang babaluktutin ang katotohanan at sasabihin sa atin, ito ang nangyayari habang tayong lahat, kitang-kita natin ang totoo. Hindi ba? Sasabihin mo sa amin, walang sasakyan. Paano siya walang sasakyan? Milyonaryo siya. Di ba? Yung mga gantong bagay po, alam natin, pag nagsinungaling ka, amoy ng tao yan. Yung mga magkakapamilya pong magkakatabi, nahahalata niyo po ba yung kapamilya niyo pag nagsinungaling? Paano po? Nangangatog yung gilid ng mata? O pag hinawakan mo yung tenga, malamig? Di ba? Kunyari, sinabi, Mami, nag-aral na po ako. Alika dito. Hawakan ko yung tenga mo. Hawakan po ninyo. Pag malamig, nako, nagsinungaling yun. Hindi, joke lang yun ha. Walang katotohanan doon. Pero yung iba sa atin, ganun, di ba, palusot. Meron pa. Ito mga legal or malicious deception. Ano to? Perjury. Nagsinungaling sa korte. Fraud, pandaraya. Malisyosong kasinungalingan. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, gagawa tayo ng fake news. Alam ng mga tao na gumagawa sila ng fake news.
at ipopost nila sa Facebook, ipopost nila sa YouTube, ipopost nila sa TikTok at sa lahat ng mga social media nila. Pero alam nilang malisyoso. Bakit kailangan natin gawin yon? Ang punto ng commandment ng Panginoon, isipin natin yung kapakanan ng ibang tao. Bakit natin sila sisiraan? Meron silang buhay na kailangan po nilang i-enjoy or kailangan nilang gampanan yung roles nila. Bakit tayo maninira ng kapwa? Akala nyo, white lie lang, may gray lie din, tsaka black lie. Ang dami palang iba-ibang kulay ng lie. Kulay. Yun pala yun. Kulay. Meron din pong psychological or behavioral classification. Kunyari, pathological liar or self-serving lie. Kung ano pa man yan, yan ay kasinungalingan at kailangan po nating mag-ingat. Hindi pa pwedeng naniniwala tayo agad-agad sa mga kasinungalingan. Meron pong isang history person, no, na nagsabi that you have to make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it. Saan po niya yan sinabi? Sa isang aklat na ang tawag po ay Mein Kampf. Ano po ang mga lies na tinuro dyan sa librong yan? Sinabi po niya dyan na ang Germany ay natalo sa World War I dahil sa mga Hudyo. Pangalawang lie, ang mga Hudyo gusto ng global finance control. Pati media, pati politika gusto nilang i-control. At pangatlo, sila ang mastermind ng communism or mga komunista. So nire-red tag sila. Itong mga tatlong lies na ito ay paulit-ulit na sinabi, kaya kumulo ang dugo ng mga tao laban sa kanila. Naging napakadali na gawin po yung mga propagandang yan. Maraming propaganda ang nangyayari pa rin ngayon. Hindi man nila aminin, pero sinusundan po nila yung sinasabi ng taong ito. Pero meron ba sa Biblia yung nagsinungaling pero nakalusot? Kung meron, bakit? Halimbawa, naalala nyo ba si Rahab? Si Rahab po, nung tinago niya yung mga espiya ng Israel, at sinugod siya ng mga otoridad ng Jericho, tinanong, nasa ng mga espiya? Sabi po ni Rahab, hindi ko sila nakita, wala sila dito. Pero galing sila dun sa bahay na yon. Bakit pagkatapos ng kanyang pagsisinungaling, naging blessed pa si Rahab? Inampon siya ng Israel at naging ninuno pa siya ni Jesus Christ. Isa pa, sa Exodus po, yung mga Hebrew midwives, yung nagpapaanak ng bata. Inutusan sila ni Pharaoh, kapag nanganak yung mga Hebrews, yung mga Hudyo, pag nanganak sila ng lalaki, patayin. Pag nanganak sila ng babae, pwedeng buhayin. Pero hindi nila pinapatay yung mga batang lalaki. Bakit? Kasi may takot sila sa Diyos. So ano pong sinabi nila kay Pharaoh? Pinatawag sila Bakit anak pa rin ng anak ng mga lalaki, dumadami pa rin ang mga Hudyo? Ang sabi po ng mga tagapanganak, ano bang Tagalog nitong midwife? Kumadrona, yun, yung kumadrona. Ang sabi po ng mga kumadrona, ang bilis po kasi nilang lumabas. Pupunta pa lang po kami sa bahay. Pag kami tumawag po sa amin, manganganak na si Aling Tasing. O sige, punta kami dyan. Wala pa po silang telepono, acting lang po ito. Pupunta po kay Aling Tasing. Pagdating nila kay Aling Tasing, napanganak na. May baby shower na, tapos may mga balloons na. Hello, may baby na kami. So hindi na nila pwedeng patayin. Yun yung sinasabi nila. Pero ano nangyari? God was good to the midwives and the people multiplied and became very mighty. Bakit pinagpala sila? Yun ang magiging tanong. Bakit? Tingnan po ninyo itong isa kong halimbawa. Si Corrie ten Boom. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom po ay isa sa mga pinakatanyag na heroes ng World War II. Bakit? Yung kanila pong pamilya sa isang maliit na bahay ay nagtatago ng mga Hudyo. Kapag may mga Hudyong humingi ng tulong sa kanila, kailangan nilang itago. So pinapasuot po nila doon sa pader nila. Yung pader nila, meron kang pwedeng pasukan doon, pwede kang magtayo ng mga tao doon.
Nagtatago sila ng tao. Alam niyo po, sila ay mga believers ng Panginoon at guilty sila. Sabi nila, ang hirap. Kapag tinanong kami, may mga Hudyo ba dyan sa bahay ninyo? At sasabihin namin, wala po. Tapos aalis na yung mga sundalo. Sabi nila, ang hirap daw sa pakiramdam. Pero bakit ganon? Bakit nag-struggle sila pero ginawa pa rin nila yon? Ito po ang gusto kong malaman ninyo. Lying in whatever form is a sin. Hindi ko kayo para mamili ngayong linggong ito. Pwede pala yung white lie. Sige, white lie na lang ang gagawin ko. Hindi. Whatever form, lying is a sin. However, in cases where lying will lead to the protection of lives, may iniingatan kayong buhay, especially God's people, God's grace abounds. Malinaw po ba tayo ngayong hapong ito? Hindi sinasabi sa ating magsinungaling lang kayo basta noble ang inyong objective. Hindi po. Ang sinasabi natin, kailangan guided tayo by the Holy Spirit. May discernment. Bakit kailangan hindi sabihin o bakit kailangan sabihin ang isang bagay? Pag-iisipan, pagdadasal, ililift up natin sa Panginoon. Ang title po ng mensahe natin ngayon ay Be Truthful, Worship the God of Truth. Pakisabi po sa katabi, be truthful. Okay. Yung iba parang magkaaway na. Kung nagsinungaling po yung katabi nyo sa inyo dati, sinabi niya single siya, yung pala double, hindi, joke lang. Oo. Mamaya, titingnan po natin paano natin malulusutan yan. Can we still be truthful in a world of lies? Di ba? World of lies. Bakit? Usong-uso po sa mundo ngayon. Yung pagsisinungaling. Yung paggawa ng fake news. Kaya pa ba nating tumindig sa katotohanan? Kasi sabi po ni Ebe Dancel, katotohanan magpapalaya sa bayan. Katotohanan daw. Ang hirap maghanap ng katotohanan ngayon sa bayan. Di ba? So anong gagawin natin? Be truthful, worship the God of truth. Tandaan ang tatlong bagay tungkol sa katotohanan. Truth sets us free. Truth strengthens relationships. And truth saves. So iisa-isahin po natin yan ngayong hapong ito. Truth sets us free. Bakit makakapagpalaya po ang katotohanan? Sino na dito ang nakagawa ng maraming kasinungalingan sa buhay? Tignan ko lang kung may makakarelate. Okay. Sa mga marami na pong nagawang kasinungalingan, masaya po ba yung buhay ninyo? Ano? Yes ba ang sagot nila? Hindi daw. Hindi masaya. Bakit? Kasi po kapag marami kayong kasinungalingan, parang lumiliit yung mundo ninyo. Nakukuha po niyo yung ibig ko sabihin? Kunyari po, sinabi ninyo, may tumawag, hinahanap kayo ng bangko. Hello, nandiyan po ba si Mrs. ganito? Ito po ang Bank of the Philippines po. Sabi mo, wala. Wala po siya eh. Kailan po siya babalik? Kailan po siya babalik? Sabi mo, next month. Next month pa po siya babalik. Next month nalimutan mo. Pag ring ng telepono, hello? Andiyan po ba si Mrs. ganito? Andito po. Ay ma'am, bangko po ito. Tumatawag na po ako sa inyo last month pa. Hello? Chappy. Hello? Chappy. Tapos tinanggal mo sa saksakan yung telepono. Di ba? Bakit? May pinagtataguan ka kasi. Kung katotohanan na lang ang pinili mo, di sana tapos ng habulan. Yung mga naglalay po sa kanilang mga asawa dito, wala naman ako sinasabing meron. Baka lang meron. Pero kung nagsisinungaling po kayo sa asawa ninyo, huwag kayong maging confident na hindi kayo mahuhuli. Dahil ang katotohanan po, lalabas at lalabas yan. Ang pinakamahirap sa lahat, pag yung katotohanan sumabog sa mukha mo. Anong ibig sabihin nun? Obvious na nagsisinungaling ka. Bakit truth sets us free? Tingnan po natin. Si Jesus po, according to John chapter 8, 31 to 33,
Kausap po niya yung mga Hudyo na naniwala na sa kanya. Believers. Ano ang sabi niya? If you continue in my word, then you are truly disciples of mine. You will know the truth, and the truth will make you free. Papalayain kayo ng katotohanan. Yun po ang sinasabi ni Jesus. Kapag sumunod kayo sa akin, if you continue in my word, you will know the truth. Malalaman yung katotohanan at papalayain kayo nito. Ang sagot nila, bakit kami papalayain? We are Abraham's descendants. We've never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Hindi nila naiintindihan. Bakit? So ipinaliwanag ulit ni Kristo. Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. Kapag tayo ay natetempt na magsinungaling, tayo po ay alipin nung temptation o kasalanan na yon. Kaya hindi tayo makalusot-lusot ever. Kahit po ayaw nating magsinungaling, napapasinungaling tayo. Bakit? Because we are slaves to that sin. Sabi po sa verse 35, the slave does not remain in the house forever, but the son does remain forever. So if the son makes you free, kung pinalaya kayo ng anak, you will be free indeed. Nandun po ang kalayaan natin. Pag pinalaya tayo ni Kristo, hindi na natin kailangang mag-yes to sin, mag-yes to lying, mag-yes to being enslaved again and again and again. Ano ba tong lie na to? Unang-una po, sa creation ng Panginoon, ganito po ang nangyari. Kung throwback tayo sa Genesis chapter 3, the serpent was more crafty. No? Siya po ay talagang strategic. Anong ginawa niya? Sabi niya sa woman, ang tanong niya, sinabi ba talaga bawal kayong kumain sa kahit anong puno? Bawal niyong kainin ng kahit anong puno dito sa garden? Ano pong sagot ng babae? Sa lahat naman ng puno pwede. But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, sabi ni Eva ito God has said, you shall not eat from it or touch it or you will die. Ngayon nagkaroon po ng opportunity yung serpent, which is the devil, yung kalaban. Nagkaroon siya ng opportunity. Sabi niya ngayon sa babae, you surely will not die. Hindi ko alam kung paano niya sinabi, hindi ka mamamatay. Ganyan, high pitch. Di ba? Hindi mamamatay. Isang kasinungalingan yon. Kasi kapag kinain nila yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil, yung eternal life nila, wala. Ibig sabihin, they will be entitled to die. Mamamatay talaga sila. So, he is outright lying. And then he said, God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened. So, inaatake pa niya ngayon yung karakter ng Diyos. Alam kasi ni Lord, kaya ayaw kayong pakainin yan. Alam kasi ni Lord pag kinain mo yan, malalaman mo lahat. Aba, masama pa ngayon si God. And then sabi dito, you will be like God. Again, it is another lie. Because we cannot be like or at the same level as God. Pero naniwala po si Eva. Anong pinapakita sa atin ito? Lies destroy lives and relationships. Sa mga anak, taas ang kamay ng mga anak. Lahat naman kayo anak, di ba? Okay. Pero yung mga anak pong medyo bata pa, okay. Nagsinungaling na ba kayo sa parents ninyo? Okay. Sa palagay nyo ba, may nasira kayo nung nagsinungaling kayo sa parents? Nasira po ninyo yung tiwala. Sinabi po ninyo, gagawa kayo ng project. Pero hindi nyo sinabi na yung project ay sa Project 2, Quezon City, magiinuman pala kayo. Di ba? Sinabi po ninyo may overnight para sa thesis. Hindi nyo naman po sinabi yung overnight ninyo ay sa beach. At doon kayo magtitesis. Di ba? Yung mga kasinungalingan na yan, akala nyo nakalusot kayo. Pero meron kayong sinisirang buhay at meron kayong sinisirang relasyon. Ano bang nasisira? Bakit nasisira? Kasi kapag kayo ay nag-lie, ito po ang consequence.
May unnecessary fear. Sa lahat ng mga nagsinungaling po dito, takot ba kayong mahuli na nagsinungaling kayo? Or excited kayo, sana malaman niya yung nagsinungaling ako. Di ba takot po kayo? So kapag po medyo naaamoy ang kasinungalingan ninyo, anong ginagawa ninyo? Mag-iisip kayo ng isa pang kasinungalingan. Hanggang kakapal ng kakapal yung kasinungalingan ninyo. At lalo ho kayong matatakot. Kasi para ho kayong lumiliit ang mundo ninyo eh. Web of lies. Anong web of lies? Minsan po kayo, pag nagsinungaling kayo, tandaan ninyo yung sininungaling ninyo. Bakit? Kasi po minsan tayo kakasinungaling natin, hindi na nagtatagpi-tagpi yung mga kwento. Kaya halata. Di ba? Web of lies yun eh. Hurt other people. Nasasaktan po ang iba pag kayo'y nagsinungaling. And then, you lose yourself in the music the moment you won't. Alam niyo ba yan? You lose yourself. You lose yourself sa kasinungalingan. Ang pinakamalungkot po ito, yung mga taong sanay na sanay magsinungaling na hindi na nila alam ang totoo sa hindi. Pag kinausap mo sila, natural na sa kanilang lumalabas yung kasinungalingan. Ang hirap nun. Ang liit na ng mundo mo, marami ng tao may alam na sinungaling ka, pero tuloy-tuloy ka lang. You lose yourself. Di ba? Isa pong example nito ay itong taong ito. Si Mel Gibson. Si Mel Gibson po, hindi natin siya sinisiraan. Ito po ay pinalabas sa Netflix. Kung napanood po ninyo. Sino nakanood nung kanyang buhay sa Netflix? Okay. So basically po, siya po ay gumagawa ng mga social media posts at sinasabi niya na siya po ay may sakit. At dahil po sa kanyang diet, ay nawala yung kanyang sakit. So maraming tao naniwala. Nagkaroon pa ho siya ng book deal. Ibig sabihin, influencer na talaga siya. Hanggang lumabas ang katotohanan na walang katotohanan lahat ng sinabi niya. Wala siyang sakit, hindi siya gumaling sa cancer dahil wala naman siyang cancer. At marami pong kasong isinampa laban sa kanya dahil nabisto po ang lahat ng kasinungalingan niya. Meron ho siyang fine, 410,000 Australian dollars. Hindi po niya kayang bayaran. Kaya ho siya'y nagtago. Sinubukan ho niyang lumabas ng lungga. Alam niyo naman ngayon, di ba, yung mga nagtatago, lumalabas din yan paminsan-minsan. Yan. Sinubukan ho niyang lumabas. At nagpalit siya ng pangalan. Pero habang nag-function po siya, ano nangyari? Lumabas po, kilala pala siya. So, hindi ba ito siya? Nawala na naman siya. Tago lang siya ng tago. Bakit ganon? Because lying does not make us escape the consequences of our actions. It just makes the consequences worse. Akala po natin pag nagsinungaling tayo, makakalusot tayo. Akala po natin pag nagsinungaling tayo, okay lang. Papasa na to. Hindi natin alam, lumalala ng lumalala yung sitwasyon. And yung balik sa atin, mas mapait, mas masakit. Kasi dumidilim lalo yung ating mundo. Ano ba mga consequences dyan? Bukod doon, you're separated from God. Kapag ang tinitindigan mo ay kasinungalingan at ang Diyos natin ay katotohanan, meron kayong gap ni Lord. Kaya nga kung sinabi ni Jesus sa John chapter 8, you are of your father the devil. Hala ka, anak ka ng demonyo, sabi ni Jesus. You want to do the desires of your father. Bakit? He was a murderer from the beginning, does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. Patanungin po ninyo, bakit tayo nagsisinungaling? O bakit tayo gumagawa ng kasinungalingan laban sa iba? Simple lang ang dahilan. Kasi ang sinusunod natin, sinungaling. Ang tinitindigan natin, kasinungalingan. At dahil sa takot, pangamba, na baka hindi natin makuha yung gusto natin,
mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Di ba yan po ang mindset natin? Papalitan natin yan ngayon. Pagpapatuloy natin ang ating message, be truthful, worship the God of truth. Ikalawang punto, ang truth po strengthens relationship. Hindi po magiging matibay ang relasyon ninyo sa isa't isa kung hindi kayo magiging honest. Kaya nga po sa mga magjowa, pag kayo'y magjowa, gusto nyo, sasabihin sa inyo nung karelasyon ninyo lahat ng mga nangyari in the past. Sino-sino bang mga naging jowa mo? Ganyan po ako dati, magno-notes pa ako. Tapos i-stalkin ko silang lahat sa Facebook. Ganyan. Oo. Truth strengthens relationship. Bakit? Ayaw mong meron kang itatagong lihim. Kasi gusto mo maging honest siya sa'yo. Diba? Biblical ba yun? Tingnan natin. Ephesians. Si Apostle Paul, sumulat ho siya sa mga Ephesian believers. Sabi niya, speaking the truth in love. Yan po ang konteksto. You have to speak the truth in love. Bakit? Ano bang problema ng mga Ephesians? Bakit sila sinasabihan na to speak the truth in love? Kasi po, kultura sa Efeso, sa Ephesus, kultura po sa kanila ang fake news. Kultura po sa kanila ang mga gawa-gawang relihiyon. Kultura po sa kanila ang mga Diyos-Diyosan. Kultura po sa kanila na pwede kang magsabi ng hindi totoo laban sa kapwa mo. Kaya po kahit na mayaman ng Ephesus, magulo sila. Bakit? Kasi usong-usong kasinungalingan sa kanila. Yun po ang konteksto nito. At sabi po niya dyan, speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head. We belong to Jesus already. Hindi na tayo dapat nagsisinungaling. From whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Bakit in love? Kapag tinitindigan nyo ang katotohanan, ibig sabihin, mahal nyo kapwa nyo. Yun po yung konteksto ng commandment. Kapag kayo'y nagsisinungaling laban sa isang tao o laban sa ibang tao, wala kayong pagmamahal sa kapwa. Yan po tatandaan ninyo. Pag kaya nyong magsinungaling laban sa isang tao, wala kayong pagmamahal, wala kayong care, wala kayong care na nararamdaman dun sa taong yon. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, kailangan you speak the truth in love. Pagmamahal ang panggagalingan yan. Like all the 6 commandments of the 10 commandments, they all spring from love. Meron kang pagmamahal sa kapwa. Kaya hindi ka manloloko o mambibintang. Therefore, sabi niya, laying aside falsehood, isantabi nyo na yung mga kasinungalingan. Tanggalin nyo na yan. Speak truth, each one of you, with his neighbor. Kapag kausap po ninyo ang inyong kapatiran, kapag kausap po ninyo ang kapwa ninyo, kapag kausap po ninyo ang kapitbahay ninyo, ang pag-usapan ay totoo lamang. Hindi po yung, Mare, good morning, Mare. Walis-palis po kayo sa umaga. Parang wala ho kayong pakay na masama. Mare, good morning. Oo, narinig mo ba si ano? Hindi naman to chismis, Mare, pero narinig ko lang. Yung mga ganyan, delikado po yan. Di ba? O kahit sa chat lang Mars, bakit para pambabae lang yung ano? Kasi, sige pwede rin po sa lalaki din. Pare, narinig mo ba ang latest? Bakit? Bakit po ganyan? Kasi tayo, minsan, hindi tayo careful sa salita natin Yung iba naman sobrang careful. Ganito po sila magchismisan. Hindi naman to chismis ha? Pero baka pwede ipag-pray natin to. Bakit? Anong nangyari? Ito kasing narinig ko. Narinig mo? Tapos yung nakikinig naman, excited. Ano? May ginagawa ako. Wait lang. Niligpit. Umupo. Ano yun? Excited din. Di ba? Bakit ganun tayo? Bakit po usong-uso sa atin magchismisan? Alam niyo po ba na kasalanan yan? Kalaki po ng commandment number 9.
na do not falsely witness or do not create false statements against your neighbor. Kalaki po niya ng mga chismis. Sino dito na biktima ng malisyosyong chismis? May chismis na kumalat about you, pero hindi naman totoo, pero apektado kayo. Diba? Ayan. Yung mga ganyan po. Kunyari, meron kayong jowa o may nanliligaw sa inyo. Tapos may kaibigan yun, kinausap. Alam mo, hindi naman sa pag-aano, pero loko-loko yan. Hindi, wag na akong tanungin mo yung iba. Loko-loko yan. So ngayon, nag-back out yung nangliligaw sa'yo. O nag-back out yung gusto mong manligaw sa'yo. Ha? Bakit? Kasi meron tayong mga naririnig na mga chismis. At dahil dito sa Pilipinas, ang chismis ay parang totoo agad. Di ba? Hindi natin naiisip na pag nagkalat tayo ng chismis, meron tayong buhay na sinisira. Hindi natin naiisip na kapag nagkalat tayo ng maling impormasyon, merong taong pwedeng mapahamak. Hindi natin naiisip na pag nag-post tayo sa Facebook, ito ang pangalan ng taong gumawa nito sa akin, ganyan-ganyan. Hindi natin naiisip na may pwedeng maging masamang epekto yon sa buhay ng iba. Sa opisina pa lang di ba? Usong-uso na yan. Huwag mo nang sasabihin to na sinabi ko. Yung mga ganyan po, mag-ingat kayo dyan. Yung hindi, pag sinabi ang intro po sa inyo, hindi ako ang nagsabi nito. Alam mo na yan. I know that. Ano ang sinabi ni Paul? Sabi ni Paul, let no one deceive you with empty words. Huwag kayong papalin lang sa mga uuto lamang sa inyo. Nanguhut-ut lamang sa inyo. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Do not be partakers with them. Huwag na tayong makisalamuha. Pag nakita ninyo bukas, umaga, sa kanto ng inyong kalsada, nagchichismisan ng mga marites sa umaga, huwag na kayong makisali. Hindi yung parang na-excite pa. Ay, nag-start na ang session. Magpapabango pa po kayo. Tapos, magpapangga pa po kayong naglalakad lang. Bibili lang ako sa ano. Tinawag niyo ba ako? Hindi ka naman tinawag. Hindi. Akala ko tinawag niyo ako Tapos naupo ka na doon. Anong latest? Di ba? Huwag nang makikisali. Do not be partakers with them. Bakit? You were formerly darkness. Nasa kadiliman kayo dati. Yun ang sinasabi ni Paul. But now, you are light in the Lord. Nasa liwanag na kayo. Pag nasa liwanag na, huwag nang bumalik sa kadiliman. Pag nasa inyong katotohanan, huwag nang yumakap sa kasinungalingan. Tindigan ang Panginoon. Tindigan ang totoo. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Sabi sa verse 9, the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth. Yun dapat ang nakikita sa atin. Goodness, righteousness, and truth. Dapat kita sa inyong totoo. Trying to learn what is pleasing to the Lord. Ano ang ibig sabihin yan? Do not participate in the unfruitful deeds of darkness. Chismisan, siraan. Alam niyo po bang pwedeng kasuhan yan? Pag kayo ho ay gumagawa ng maling chika or ng mapanirang puri na mga chismis, pwede ho kayong makasuhan. Iingatan niyo ho yan. Do not participate. Instead, expose them. Pag alam niyong merong kumakalat na balitang mali at alam niyong katotohanan, ilabas niyo po yung katotohanan. Kasi sa age natin ngayon, sa social media, lahat ng tao mabasa lang sa Facebook, makita lang ang video. Naniniwala agad. I-warn niyo po yung mga magulang ninyo na wala na pong ginagawa ngayon sa buhay kundi manood ng Reels. Sabihan po ninyo sila na may mga video po na pwedeng peke. Kasi minsan may mga naniniwala, nakita ko, dumating yung alien sa ano. Hindi, totoo talaga nakita ko yung video sa alien. Ganyan. Asan po? Ito AI po yan. AI? Ano yun? Magpaliwanag kayo. Diba?
I-expose ninyo kung ano ang nangyayari. It is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. Grabe. But all things become visible when they are exposed by the light. For everything that becomes visible is light. Kung meron po kayong tinatagong lihim, sikreto, meron kayong tinatagong lihim na kasalanan na ayaw po ninyong mabisto, mabunyag. Ito pong tatandaan ninyo. Walang pwedeng itago dito sa mundong ito. Lalabas at lalabas yan. Lalo na kung katotohanan ng tinatago ninyo, hindi nyo mapipigilang lumabas yan. Kaya kung ako sa inyo, i-ready ninyo yung sarili ninyo. Kasi lahat ng katotohanan, lalabas at lalabas yan. At kung tinindigan mo yung kasinungalingan, ikaw ang mapapahiya. Everything that becomes visible is light. Pero anong lente po ang gagamitin natin? Ito ang tatandaan ninyo. God is truth. Jesus is truth. And we have the Spirit of truth. So ang ating pong tungkulin is to be truthful and to stand on truth. Tindigan ang katotohanan. But on more complicated things, we must consider timing and purpose. Kaya yung iba po sa inyo makikinig ng mensahe ngayon, naku, dapat pala sabihin ang katotohanan. Pag uwi po ninyo sa bahay, itong katotohanan, may 3 pa akong anak. Hindi ho yun ang objective namin. Baka ho masira po ninyo yung damdamin ng mga kapamilya nyo naman. So anong gagawin? Pagdarasal po ninyo. We have a God who weighs our motive and our intentions. I-align ang puso sa Panginoon. Panginoon, matagal ko pong itinago ito. Pero nako-convict ako dun sa mensahe. Pwede niyo po ba akong gabayan? Pwede niyo po ba akong tulungan? Hindi ho ibig sabihin nito na ngayong araw na to, sa Facebook, ilabas niyo na lahat ng baho ninyo. Hindi ho yun. Pag-iisipan po ninyong mabuti. Kasi sinong maaapektuhan? Ano pong mangyayari dun sa mga tatamaan? Yun po yung ipagdarasal natin sa Panginoon at hihingi tayo ng gabay sa Kanya. Bakit? Alam natin po that restoration happens when lies are revealed and truth prevails. Kaya ang dasal na gagawin nyo ganito, Panginoon, alam ko po yung mga tinatago kong lihim, alam ko po yung mga tinatago kong mali. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, dahil ayokong lamunin ng kadiliman. Help me, give me wisdom. Paano ko po ito pwedeng sabihin? Kunyari kayo'y nakabasag ng pinggan. Nabasag nyo ang pinggan, hindi alam ng nanay mo na nabasag ang pinggan. Pero ayaw mong sabihin kasi hindi pa naman niya napapansin. Magdasal ka na. Kasi baka pag sinabi mo ngayong gabi, Ma'am, sa message ni Pastor Paul, tinamaan ako. Nabasag ko ang pinggan. Baka magbasag pa ng isa pang pinggan yung nanay mo. So, iisipin mong mabuti. Paano ko ba ito sasabihin? Dapat masaya siya, kumakain. Ang sarap ng dinner natin, Ma'am. Yummy. Ma'am, natawan-tawa ako kanina kay Pastor eh. Kasi sabi niya, nabasag yung pinggan. Oo, ako rin, tawan-tawa ako doon. Ma'am, kasi nabasag ko yung pinggan. Nabasag mo? Oo po, tinamaan nga ako eh. Tawa. Ganun dapat. Tatimingan mo. Di ba? Hindi yung nagpapahinga na yung nanay mo, Mami, nabasag ko ang pinggan, magwawala yan. Dapat yung masayang-masaya siya. Siguro sa birthday niya. So, happy birthday, Mommy! Thank you, anak! No, nabasag ko yung pinggan. Okay lang, anak. Thank you. Ganyan. Timing. Ang punto ko po, mga kapatid, ito. Kung gusto nyong umayos ang relasyon, darating ang panahon, kailangan nyo pong magsabi ng totoo. Dahil kung meron man pong mga bagay na hindi natin pwedeng sabihin sa kanila sa ngayon, hindi nyo po maiiwasan dumating yung araw na kailanganin nyo pong sabihin ng totoo. So yun ang pagdarasal ninyo. Panginoon, ihanda mo ang puso ko. Ihanda mo ang puso niya.
ihanda niyo po ang pamilya namin. Because one day, truth will be revealed. At ang susi dito, Panginoon, ay ikaw. Dahil kung wala ka, lulubog kaming lahat. So kailangan pagtiwalaan natin ang Panginoon. Anong title ng message natin? 1, 2, 3, go! Be truthful. Worship the God of truth. Pangatatlo at pinakahuling punto, truth saves. Ito po siguro ang pinakamagandang punto. Lahat ng tao natatakot sa katotohanan kasi pwede silang makulong, pwede silang mapagalitan, pwede silang hindi magustuhan kapag sinabi nila yung totoo. Pero naililigtas po kayo ng katotohanan. Imbis na taon ang aatupagin ninyong magtago ng magtago. Imbis na lumaki ng lumaki yung ipapataw na parusa sa inyo. Isipin po ninyo yung kung saan kayo nililigtas ng katotohanan. Hindi na tayo papayag na sisirain tayo ng kalaban. Titindigan natin yung katotohanan. Ganun po ang truth. Ganun po ang katotohanan. Kaya nga po, sabi ni Jesus sa kanyang sarili, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. Siya ang katotohanan. No one comes to the Father but through me. Kaya the only way to stay truthful, the only way to be honest, the only way to be truthful is to stick with Jesus because He is the truth. Siya ang katotohanan. Puntahan po natin itong sinabi ni Jesus na ito. Sa John 10:7-9. Sabi ho niya, again, truly, truly I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Ano ba yung mga thieves and robbers na yon? Ito po yung mga sinungaling nung unang panahon na nagtuturo ng mga baluktot na katuruan, na nagpapakita ng iba't ibang mga Diyos at Diyos-Diyosan sa kanila. Tinitempt sila na mag-worship kayo dito sa estatwang ito, dito sa rebultong ito, etc., etc. At maging dun sa mga religious persons during their time, na ang kanilang pakiwari kapag sumunod ka sa batas ay okay ka. Pero yung kanilang puso ay baluktot. Ang sinasabi ni Jesus, they are thieves and robbers. Mga kasinungalingan yung mga sinasabi nila. The sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters through me, sa pamamagitan ko sila ipapasok, he will be saved and will go in and out and find pasture. Bakit ganun ang pangako niya? Sinundan ito ng napakagandang timing na timing dahil nag-True Life Retreat tayo nung Friday tsaka nung Saturday. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Yan ang gusto ng kalaban. Ang gusto ng kalaban, to steal, kill, and destroy. Malamang po sa isip ninyo, magsisinungaling muna ako para maligtas o hindi. Nahuhulog ka sa patibong ng kalaban. Kasi mas nasisira kayo kapag pinakapitan mo yung kasinungalingan. The enemy steals your joy. The enemy kills your peace. The enemy destroys your joy. But Jesus came that they may have life and have it abundantly. Sa Panginoon, payapa ang buhay. Sa Panginoon, kumpleto ang buhay. Sa Panginoon, matibay ang katotohanan at pwede nating tindigan at sandalan dahil siya ang Diyos. Mapagkakatiwalaan. He said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Isang halimbawa po ng taong naging biktima ng kasinungalingan ay si Senator, hindi, joke lang. Kala nyo bawal, mababash ako. Hindi, joke lang. Ito po, etong totoo. Pakilala ko po sa inyo si Jack Black. Hindi, joke lang. Kamukha kasi ni Jack Black. Yan. Pakilala ko po sa inyo si Richard Jewell. Si Richard Jewell po, dun sa Centennial Olympic Park bombing sa Atlanta, 1996. Meron siyang nadiskobring backpack.
Ito pong backpack na to, ang tawag ay backpack ni Dora. Hindi, joke lang. May backpack po siyang na-discover at ang kanya pong initial reaction, ito ay may bomba. Okay? So dahil po dun sa backpack na yon, nagtumulong ho siyang mag-evacuate ng mga tao at marami siyang nailigtas. Nung una, tiningnan siya bilang isang bayani. Maraming naligtas dahil pinalayo niya yung mga tao dun sa suspicious na backpack na yon. Okay? Pero kinalaunan, maraming tao ang nagalit sa kanya. Bakit? Dahil yung mga media people started to talk about or insinuate na siya ang nagplanta ng bomba. Sinabi po ng mga media outlets at ng mga investigador na siya ang nagplanta ng bomba unang-una dahil merong pruweba. Pero yung pruwebang yon ay circumstantial proof. Ibig sabihin, naandun siya nung time na yon, saktong-saktong nakita niya, ganun lang. Pero wala pong patunay, ni walang DNA, etc. So, yung kanya pong pangalan ay nadungisan. Ano pong nangyari sa kanya? Muntikan po siyang ikulong. Muntikan po siyang mahirapan at pinaglaban niya yung kanyang katotohanan. Hindi siya pumayag dahil alam niyang kasinungalingan ng lahat ng yon. Bakit natin siya binibigay ngayon bilang halimbawa? Ang 9th commandment po ay hindi maliit na commandment. Gusto kong malaman ninyong lahat na ang kasinungalingan po ay pwedeng sumira ng buhay ng ibang tao. Ang mga salita natin ay makakasira. Ang mga sinasabi natin ay pwedeng makasira sa future ng isang tao. Alam niyo ba kung sinong pinakabiktima ng fake news at ng mga false witnesses na yan? Ang ating Panginoon. Sa Mark 14, the chief priests and the whole council kept trying to obtain testimony against Jesus to put him to death. And they were not finding any. Wala silang mahanap. Ano ang ginawa nila? Many were giving false testimony against him. But their testimony was not consistent. But because there were many testimonies, walang laban si Kristo. Jesus was condemned by false witnesses. Yung mga taong tumindig sa pekeng balita tungkol sa Kanya. Sila po ang naging dahilan kung bakit nagdusa, kung bakit naghirap, kung bakit labis po ang sugat na tinamo ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang katawan. Kung bakit labis na kakahihiyan po ang nadulot sa Kanya nang siya'y ipako sa krus ng nakahubad at iangat ang Kanyang katawan para kita ng lahat. At tinutokso pa siya, ito ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo yung sarili diyan. Kasinungalingan po at higit sa lahat kasalanan ang nagpako sa Kanya sa krus. Kasinungalingan at kasalanan na lahat po tayo dito ay guilty ngayon. Tinanong ko po kayo kanina nung nag-uumpisa tayo, sino dito ang nagsinungaling na? At lahat po ng kamay ay nagtaas. Parte po tayo ng rason kung bakit nagdusa. Malubhang nagdusa po ang ating Panginoon. Pero hindi ho siya nanatili sa krus. Hindi ho siya nanatiling patay. Hindi siya nanatiling nakalibing. Dahil ang Panginoong Jesucristo natin ay nabuhay. At pinatunayan niya, siya ang katotohanan, ang daan at buhay. Through His resurrection, God vindicated the truth. Anong epekto sa atin ngayon? Ito ang epekto sa atin ngayon. Marami pong kasinungalingan na pwedeng ipukol sa inyo ng kalaban. Pwedeng kasinungalingan, pwede ring hindi. Pwedeng totoo. Ito ang past mo. Ito ang ginawa mo dati. Akala mo ba naloko mo sila?
Ito ang ginawa mo, kitang-kita yan. Wala nang magkakagusto sa'yo, walang magmamahal sa'yo. Ang dami mong kapalpakan sa buhay at maririnig mo yan paulit-ulit. Strategy ng kalaban. Napaulanan tayo ng kasinungalingan para mawalan tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Nung bata po ako, meron akong napapakinggang magandang awitin. Laban po sa kasinungalingan na pwedeng ipukol sa atin ng kalaban. Sabi ho doon, but the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The waves keep on telling me time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. Pero ano ang chorus nun? But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. The voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. Pipiliin po ninyong pakinggan ang boses ng katotohanan. Bakit? Kapag sinabi ng kalaban, wala kang pag-asa, sinabi ni Kristo, may pag-asa ka sa akin. Pag sinabi ng kalaban, lubog ka sa kasalanan, sasabihin ni Kristo, inahon kita dyan, pwede kang magbago. Pag sinabi ng kalaban, wala ka ng pag-asang magbago, sinabi ni Kristo, kaya kitang baguhin, kaya kitang bigyan ng bagong buhay, kaya kitang bigyan ng pag-asa. Pag sinabi ng kalaban, wala ng pag-asa ang pamilya mo, sinabi ni Kristo, galing sa Kanya, pag kami sumunod, kasama namin siya. Siya ang aming sandigan, siya ang aming pag-asa, nasa Kanya ang aming buhay, palagit palagi. Titindigan natin ang boses ng katotohanan. Hindi tayo lulubog sa kasinungalingan na binabato sa atin ng kaaway. Balang araw, ito ang totoo. Mahahanap niya ang kanyang katapat. Dahil darating muli ang Panginoong Hesukristo at aangkinin niya ang tunay na Kanya. Kaya habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ilagay ang ating pananampalataya sa Kanya at manindigan sa katotohanan. Dahil kay Kristo ang pag-asa. Kay Kristo ang kalayaan. Kay Kristo buo tayong lahat. Yan ang ating Panginoon. Ang mensahe natin ngayon, be truthful, worship the God of truth. Tayo po'y pumikit at yumuko. Kung meron man po sa atin dito ngayon na natatakot, nangangamba, dahil alam po ninyo na maraming kasinungalingan ang pumapalibot sa inyong buhay ngayon. Gusto ko pong malaman ninyo na pwede kayong makalaya. Pwede kayong makaalis dyan. Pwede ho ninyong maiwasan yan kung susuko tayo sa katotohanan ng ating Panginoon. Ngayon, habang tayo lahat nakapikit na kayo ko, kung nangungusap ang Panginoon sa inyo ngayon, sa inyong puso't kumakatok siya at sinasabi niya sa inyo, anak, oras na para yakapin mo ang katotohanan. Oras na magtiwala ka. Ilagay mo ang pagtitiwala mo sa akin. Ako ang gawin mong Diyos. Ako ang gawin mong tagapagligtas. Sa akin ka kumapit at huwag sa iba. Ito ang araw ng iyong pagsuko. At kung gusto mong sabihin sa Kanya, mag-respond sa Kanya. At tanggapin ang Kanyang inaaalay sa iyo na pag-asa. Pwede mo bang taas ang iyong kamay? Pwede kitang ipagdasal? Nakikita ko po yun yung mga kamay, yun sa inyong mga kamay na nandyan sa taas. Sa pagtaas po ninyo ng kamay, sabihin po ninyo ito sa ating Panginoon, Panginoon,
Ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Today, Lord, I embrace your truth. And I now look to you, Jesus, as my Lord and my Savior. Tulungan mo akong makabawi. Tulungan mo akong makaahon. Tulungan mo akong makatakas dito, Panginoon. I rest my life, my entire life sa iyo. And I thank you for grace. I thank you for mercy. Salamat sa katotohanan mo, Panginoon. Sa iyo ang aking buhay. Maaari niyo pong ibaba ang inyong mga kamay. Para sa ating lahat dito sa simbahang ito. Kung ngayong araw na to, hinamon kayo ng salita ng Diyos na tumindig sa katotohanan, ang akin pong dasal, yung katotohanan na yun ay ito, na siya ang Diyos at tagapagligtas, at walang sino man sa mundo ang ating sasandalan at kakapitan. Dahil sa Kanya, buo ang ating buhay. Kung naniniwala kayo dyan, pwede nyo bang tindigan yan ngayon? Tumayo kayo, and as you stand, you declare that, Lord, Ikaw ang Diyos. Sa iyo ako, sa iyo ang pamilya ko. Sa katotohanan mo, kami ay sasandal. And we will forever proclaim your truth. Because Lord, in our time here on earth, while everyone is talking about fake news and lies and all these things, we, as believers of Jesus, will continue proclaiming the truth of the gospel of Jesus Christ, who saves lives, who redeems people. And we glorify Him today in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. And all of God's people say, Amen at Amen. Umawit po tayo sa ating Panginoon. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez from Big Singles Ministry at kasama ko po ngayon ang ating speaker na si Pastor Paul De Vera. Pastor Paul, kamusta po kayo? Okay naman tayo, Ian? Pastor Paul, maraming salamat sa inyong mensahe tungkol sa ikasyam na utos na napapanahon ngayon, thou shall not lie. Kaya umpisa na natin ang katanungan. May mga tao na hindi nila alam na nakakadami siyang lies sa relationship. Paano natin masasabi sa kanila unting-unting sinisira ng lies ang relationships? Well, iba't iba po ang uri ng kasinungalingan at na-discuss po natin yan sa mensahe kanina. Meron mga pagkakataon, yung mga lies na akala natin wala namang magiging epekto. Nagpalusot, o di kaya naman sinabi ho nating parating na tayo pero paalis pa lang tayo. O yung mga bagay na pinagtakpan natin yung isang concern, hindi ba? Sa palagay natin wala itong sinisira dahil light lang yung lie. Pero ito po ang ginagawa ng kaaway para mas mapahamak yung mga relasyon na tinatry nating i-win for Jesus. Bakit? Kasi sa mga kaunti-unting mga kasinungalingan na ito, bagamat hindi siya impactful, nakikita po ninyo na posible pala, okay pala, makakalusot pala ako dito. So what it does, it allows for you to keep on lying. And yung lies po, hindi mananatiling maliit yan. Lalaki ng lalaki yan sa capacity mo na paniniwala mo, naniniwala sila sa akin, mas lalala yung ating pagsisinungaling. Kaya ingatan po natin dahil pwedeng makasira talaga ng relasyon, koneksyon, at atin pong pakikitungo sa iba yung ating pagkapit sa kasinungalingan. Salamat for that, Pastor Paul. At para naman sa pangalawang katanungan, paano mo malalaman kung nabubuhay ka na sa fake version ng sarili mo? Or kung naapektuhan na ng kasinungalingan ang identity mo? Siguro pwede nating sabihin na pinakamalaking epekto niyan kapag naniniwala ka na dun sa peke o ini-embrace mo na yung mga kalokohan na pinanghahawakan mo. And for those people who are thinking that way, at sa inyo po
na meron kayong inilalabas na pekeng bersyon ng inyong mga sarili. You can only do so much. Kasi sanabi po sa atin na ang katotohanan ay lalabas palagi. Hindi mo pwedeng itago ang katotohanan. Kaya kung paalala po natin sa ating mga kapatid, no, imbis na tayo'y magtago dun sa pekeng identity o dun sa maling identity na finifeed sa atin ng kalaban, i-embrace natin yung true identity that we have in the Lord. Kasi yun po ang tunay na magpapalaya sa ating lahat. Magandang reminder yun, no, Pastor Paul, no? Ang katotohanan ay lalabas palagi. Okay. At para naman sa huling katanungan, ano yung usual na pressure na nagtutulak sa tao para magsinungaling? At paano ito maiiwasan? Maraming dahilan bakit nagsisinungaling ang isang tao. Iba-iba, no? Sa iba't ibang sitwasyon, iba-iba rin yung pinanggagalingan nun. Pero yung bottom line, I think, no, base dun sa mensaheng ginawa natin, nagsisinungaling tayo dahil alam nating kapag lumabas ang katotohanan, maapektuhan yung ating sarili. And in a way, lying is a form of selfishness. You put yourself at the prime spot, yung protektadong area, para hindi ka mapahamak. Siguro ang pag-iwas dito magagawa natin sa bawat bagay na iniisip, sinasabi at ginagawa natin sa kapwa natin. Lagi muna nating tatanungin, Panginoon, ano ang tamang gawin? Ano po ang gabay ninyo sa akin para sa bagay na ito? Para hindi na tayo mape-pressure or matatakot sa katotohanan at magsisinungaling to hide from that, no? Hingin natin yung gabay ng Panginoon dahil kung kasama natin siya, wala tayong dapat ikatakot. Maraming salamat sa pagsagot ng ating katanungan, Pastor Paul. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.